Katawagin niyo po, ayan. Purihin ng Diyos sa pagkakataon. So bago po tayo mag-start, hayaan niyo po munang mag-pray po tayo. Tayo po natin sa isang panalangin. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat, Panginoon, sa dinako mo ang bawat isa muli, Panginoon, sa gawain ito. Naniniwala kayo, Panginoon, na sa mensahe mo, Lord God, ay meron kang nais iparating sa bawat isa. Gamitin mo lang po, Panginoon, ang inyong lingkod, Lord God. At kayo po ang maitaas sa aking buhay. Gamitin mo lang, Panginoon, yung boses ko para maiparating mo, Panginoon, ano man yung mensahe na nais mo ipaunawa sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakaloob mo at kayo po ang mangusap sa aking mga kapatid. Kayo po ang magbigay ng kanya-kanyang revelasyon, Panginoon ko. At nawa, Lord, ano man ang masambit at masabi ng aking bibig sa oras na ito, panghisan niyo po ang aking mga labi, Panginoon, at nawa, magkaroon ko ng mas mababaw na pagkaunawa sa aking mga kapatid. Ano, Panginoon, ang mapag-uusapan sa mga verses na iyong ilalatag, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa. At mga Panginoon ko, kayo po ang marinig ng aking mga kapatid sa gabi ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ayan po, andun po tayo sa Matthew 8. Matthew chapter 8, verse 18 to 20 po. Ito po ay continuous po, nung nagpagaling siya ng ketomen, at saka yung katulong ng isang opisyal. So, andito po tayo, sa verse 18. Ayan, babasahin ko po, sabi niya. Nang makita ni Jesus ang mga tao, ayan, sa kanyang paligid, inuutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Sa 19, lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, Guro, sasama po ako sa inyo, saan man kayo pumunta. Ayan, sa mga walang Bible po, i-share ko lang para may mabasa po tayo. Yan. Paano po ako po pag nawawala po yung ating signal? Kasi po, minsan nawawala po. Ayan. So, andito po tayo sa Matthew 18, chapter 8, verse 18 to 20 po. Ayan. Sabi po sa 18, nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, inutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Ayan. Diba? Sa 19, lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, Guro, sasama po ako sa inyo saan man kayo pumunta. So, sabi po sa 20, ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lang matulugan o mapagpahingahan ang anak ng tao. 21, isa naman sa mga alagad niya ay nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang maipalibing ko ang aking ama? Sumagot ang Panginoon, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, maglingkod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. So dito po nagkakaroon na naman tayo. It's a reminder po muli, siyempre, sa buhay bilang isang Kristiyano na dito po sa pinili nating buhay, dahil tayo ay pinili ng Panginoon at we choose to follow the Lord, makikita po natin dito paano ba ang tamang pagsunod sa Panginoon. Paano ba natin maipapakita yung mga priorities natin? Paano ba tayo mamumuhay bilang isang Kristiyano? Kasi po sa mga verses na nabanggit, may mga verses po dyan na kung bubulay-bulayin po natin, malalim po ang nais iparating ng Panginoon. So sa 18 po, ayan, meron po akong 5 pointers na i-share sa bawat verse po na binasa natin. Ayan. So dito po, sabi po ng verse 18, di ba?
Nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, inutos niya ang mga alagad at maghandang tumawid. So, Lord, salamat sa wisdom. Dito po number one, God is always with us. Kasi tingnan niyo po maghandang tumawid. Doon po sa sinabi kasi ng Panginoon, no, bilang tayo po ay mananampalataya, no, hindi tayo iniiwan ng Diyos. No, hindi po siya yung katulad ng tao na once na humihirap po yung sitwasyon, once na nagkakaroon ng hindi tamang direksyon. No, may mga kapatid po kasi tayo na once na ikaw ay naliligaw, parang hindi na sila willing to help. No, nagkakaroon na po sila ng pagtatangi, nagkakaroon na sila ng pagtingin ng sa'yo, hindi na sa Diyos nakatingin. Kumbaga nakikita nila yung negative sa'yo, parang sinasabi nila, makasalanan ka, nagkakaroon ng parang humihiwalay sila. Parang humihiwalay ang langit sa tubig. So, nai-imagine niyo po Pero ang Diyos, tingnan niyo po nagbibigay pa siya ng warning, nagbibigay pa siya ng dapat nating gawin para magkaroon tayo ng kahandaan sa sarili natin. Yung pagtawid ba? Kasi kung titignan po natin bawat verses naman meron talagang nais iparating ng Panginoon. Nung makita niyo yung mga tao, nakikita po kasi ng Panginoon madami ang naniniwala, sumusunod sa Kanya. So inutos niya, maghanda. Hindi naman sasabihin ng Panginoon ng ganito kung alam niyang madali eh. Alam ng Panginoon na hindi maluwag na daan. Ano po yung dadaanan? Kaya ang sabi niya, maghanda. Para po kasi sa akin bilang sa buhay espiritual, salamat sa Diyos kasi pinapaunawa niya na dito po sa buhay na tinatahak natin bilang isang Kristiyano, kasama na dito yung makakaranas talaga tayo ng mahihirap, masisigit, yung mga bagay na hindi natin dating nararanasan, talagang mararanasan natin. Kaya ang laging sinasabi ng Panginoon, you have to be prepared. Bakit tayo ini-equip ng Panginoon bago natin pasukin yung buhay, no? Yung pagtuturo, yung pag-handle ng mga kasi alam ng Lord, no, na dadaan talaga tayo sa mga bagay na ganito. Kaya yung preparation talagang sinasabi ng Panginoon na sasamahan kita. Ipiprepare tayo ng Panginoon. Kaya sabi ko nga po, God is always with us. Walang pinapabayaan ng Panginoon. No, kung kulang tayo sa wisdom, we can ask the Lord. Kung kulang po tayo sa material, we can ask the Lord. Kung ano po ang nagkukulang sa ating buhay, no, andyan ang Panginoon. Handa po siyang tumugon sa lahat ng bagay na nagkukulang sa ating buhay. Kayang punuan ng Panginoon kung ano man po yung nawawala. Diba? And then number 2, our willingness. Kasi po dun sa 19, no, lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, Guro, sasama po ako sa inyo, saan man kayo pumunta. So napakaganda po ng puso ng isang guro na ito. No? Tayo po kaya yung willingness natin, our willingness, i-self-check po tayo kung willing ba tayo na kung makita natin, no, tulad nung mga alagad ng Panginoon noon nung si Jesus Christ, no, ipapako na sa krus na wala silang lahat. Tayo po kaya kapag napunta na tayo dun sa punto na tayo din ay nakikita natin na tayo ay dadanas na ng mahirap, no, masasabi pa kaya natin na sasama tayo saan man pumunta ang Lord, no? Sa punto na to ng buhay natin, sinasabi natin na Kristiyano tayo 3 taon na, 4 na taon na, or sabihin na natin 10 taon na, andun po kaya tayo sa sitwasyon ng buhay natin na andun yung willingness natin na sumama at sumunod sa Panginoon kahit na anong maging sitwasyon. Kasi po nakikita naman natin kung kailan tayo lumapit sa Panginoon, mas dumadami ang struggle, mas dumadami ang problema, mas humihirap ang buhay, no? Mas tumitindi yung mga pagsubok. Kasi po dito nais makita ng Panginoon, no, yung willingness natin andun pa po ba? Kasi yung guro na to, tulad po ng sinabi niya, willing siyang sumama saan man pumunta ang Panginoon. So sa next po sabi po doon sa 20, ngunit sumagot si Jesus. Sabi niya, may mga lungga, ito po sa 20, may mga lungga ang mga asong gubat
At may mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lang matulugan o mapagpahingahan ang anak ng tao. So it's a reminder po, kasi yung mga asong gubat na sinasabi ng Panginoon, tayo po yun. Isipin po natin, tayo, may bahay. No, kahit na napakasinoy nating tao, kasi gahaman tayo sa yaman, no? Focus po tayo kung paano tayo magkaroon ng maraming pera, nakakatulog tayo ng maayos. Meron po tayong, kasi nung mga panahon na yon, ang hirap pong, may mga tao pong hindi siya tinatanggap eh. May mga taong, parang wala siyang permanenteng matutuluyan ng Panginoon ng mga panahon na yon. So tayo, no, tayo na mga tao lang, ang komportable natin. Ang komportable ng buhay natin. Kaya sinasabi ng Panginoon, yung mga asong gubat, may mga pugad, o tunay naman, tayo may mga comfort zone. Pero ang Panginoon, no, pag-alagala siya, ini-spread niya yung mabuting balita, may pugad din daw yung mga ibon. Nakikita ng Panginoon kasi na napaka-komportable natin. Pero siya, nung mga panahon na yun, nakakaranas siya ng ihihisa ng tao, na nire-refuse siya, no? Pero wala man lang matulugan ang anak ng tao. It represents po sa Lord ng mga panahon na yon. Kasi kung hindi pa siguro gumagawa ng mga himala ang Panginoon, no? Kung hindi pa nakikita ng mga tao kung ano yung mga nangyayari noon, walang tatanggap sa kanya. No, nire-resist po kasi siya ng mga panahon na yon. So ang sinasabi ng Lord, tayo po na wala namang value. Tingnan niyo po wala namang value pero may mga bahay tayo. Kasi inano na yan ng Panginoon bago pa tayo create ng Lord, pinovide niya na lahat. Pero pagdating nung siya na, no, yung bumaba, siya na yung nakakasama ng mga tao noon, nakakaramdam siya ng refusal, nakakaramdam po siya ng rejection. Ang hirap sa tao na tanggapin siya ng buo. Kaya sinasabi niya, kaya sinasabi ng Panginoon, wala man lang matulugan o mapagpahingahan ang anak ng tao. No, ang hirap po bilang kung tayo, nakakaramdam tayo ng refusal sa ibang tao, sumasama yung loob natin sa Panadiyos. Di ba po? Sa Panadiyos. So, nangungusap po ang Panginoon na ng mga panahon na yon, talagang tayo nagiging inconsiderate bilang isang tao. No, nagkakaroon po tayo ng selfishness sa mga panahon na siya ay bumaba. No, kasi hindi man lang may prophecy pero hindi siya ganoon kadali tinanggap ng mga tao. No, kung di pa nakakakita ng mga milagro na ginagawa ang Lord, wala po talagang tatanggap. Wala talagang maniniwala sa kanya. And then number 4, know our priorities. Ayan, sa 21 po tayo, no? Isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama? So dito po nakikita natin bilang isang tao na andito po sa mundo, oo, nakikita natin yung andito pa tayo sa laman. Minsan, no, mas pinipili natin yung mga priority natin na nahihigit sa Panginoon. No? Imbis na sumunod tayo ng diretso, ang dami nating alibay. Yung mga alibay na to na hindi naman, wala namang kabuluhan sa buhay natin, pero mas inuuna natin. No? Nagkakaroon tayo ng mas mataas na priority compare sa Lord. No? Kasi ang paglalingkod po talaga dapat nasa top of all things na ginagawa natin sa mundo. Ano po ang ginagawa natin sa panahon na ito dapat nasa top ng Panginoon. Pero dahil ang dami nating ginagawa, nabibisi sa lahat ng bagay, ang dami nating inaalala, no, imbis na para po sa mga problema na lang. Imbis na manalangin tayo, imbis na itaas natin sa Lord kung ano man yung iniisip natin, kung ano man yung problema, itiwala natin sa Panginoon, mas inuuna natin mag-isip. Mas inuuna natin na i-stress. Mas inuuna natin naghahanap ng solusyon. Di ba? Mas inuuna natin na malungkot. Mas inuuna natin umiyak. Di pa nga tayo nagpupray di pa nga tayo na nalangin. Pero andun ka na sa sitwasyon na parang ang pangit mo na kasi iniisip mo na lang problema. No, ang hina mo na kasi iniisip mo na lang problema. Bukas na yung due date, wala na, di ba? Nagkakaroon po tayo ng ganito Parang mas inuuna mo yung hindi mo inaantay ang gagawin ng Panginoon kasi nawawalan ka ng tiwala kapag ka nilaratel ka ng problema. No?
bilang tayo po ay mananampalataya, we should know na sa mga ganitong sitwasyon ng ating buhay, may Diyos po tayong natatakbuhan. Pero dahil nga, ano po, mas nauuna tayo dun sa solusyon natin, ayan, naiiba po yung priority. No? Dapat lagi nating inaalala na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, alam natin na top of everything, andun ang Panginoon dapat. Bago natin desisyonan, ano po ako kasi, nung wala pa sa Panginoon, yan ako lagi. Lagi po akong stress, lagi hindi na po ako nakaka-smile. Ay, ang pangit ko po talaga. Pero dahil, ayan, nakilala ko ang Lord, natuto na po ako manalangin. Totoo yun. Noong mga panahon na tinanggap ko po ang Lord, di ako marunong mag-pray. Di ko nga alam kung paano ko umpisahan ng prayer ko eh. Di ko nga alam kung paano ko siya i-adore eh. Di ko nga alam na kailangan pala nating magpasalamat. Hindi ko nga alam na kailangan pala nating sa Kanya din humingi, kumatok. Di ba? Hindi ko nga alam na pag pala nag-pray tayo, tiwala natin sa Panginoon. Akala ko noon, pag nag-pray lang tayo, okay na. Nag-pray ka na eh. Dapat pala, Mark 11:24, maniwala din tayo, no? Gagawang paraan ng Panginoon kung ano man yung hinihingi natin sa Kanya, kung ano man yung nais nating maganap sa ating buhay, basta nandoon sa kalooban ng Panginoon, na maniwala tayo na mangyayari. So dito po, ano yung priority niya, inuuna niya. Actually, okay naman po ang relationship between tatay, no? Ang relasyon po kasi niya sa tatay niya, yes, naiintindihan natin tatay niya po yun, no? Mahal natin ang mga magulang natin. Pero, 'di ba, yung mga patay po kasi, no? Dito po yung patay, it represents yung mga makasalanan din eh. Kasi sa buhay spiritual po, ano, hayaan, ang gusto kasi ng Panginoon, hayaan na, hahayaan tayong ma-realize, no? Ma-realize na tayo ay nagkakamali, yung mga kasalanan na ginagawa natin, ang nais ng Panginoon, tayo po mismo ang makatagpo doon sa mga bagay na ito. Hindi yung ibang tao ang tutulong sa atin. Kasi kung laging nakaantabay yung ibang tao, paano kung nawala yung nakaantabay sa'yo? Marirealize mo pa kaya sa sarili mo na nagkakamali ka. So, ang gusto ng Panginoon, hayaan mo na sila ang magliwing sa kanilang patay. Ang, ang ano lang po, nagkakaroon kasi ng halo, parang hindi na nagiging pure, no, yung puso natin sa paglilingkod sa Panginoon dahil lang sa mga priorities na to. No, minsan nane-neglect natin ng Lord, kinakausap ka na niya sa pamamagitan ng ibang tao, pero yung um, utak mo andun sa ibang bagay. Kaya yung priority mo, nada-divert din, hindi sa Panginoon, sa ibang bagay din. Kaya ang Lord, siguro po kung ang Panginoon, sa bawat sin na ginagawa natin, no, i-ano lang po natin, kumbaga, lagyan lang po natin ng, um, i-imagine lang po natin, dun sa isang jar, may tubig. Sa bawat sin na ginagawa natin, nababawasan yan, mauubos ang Lord. Amen? Mauubos siya. Kasi hindi tayo nawawala ng ginagawang mali. Hindi tayo nawawala ng kasalanan talaga. Pero purihin ang Diyos. Dahil sa ay Diyos na hindi nagbabago, isa yung Diyos na unlimited, no? Hindi siya namamatay. Kaya purihin ang Diyos. Hindi siya napupunta sa ganong sitwasyon. Kasi kung ganon po ang nangyayari, wala na tayong Lord. Di po ba? Kasi ang selfish natin bilang tao, yung pagiging selfish ko, hindi po talaga natin nabibitawan. No? Kaya purihin ang Panginoon. Kasi yung puso niya na handang magpatawad, handang i-renew, handa tayong bigyan ng pagkakataon, hindi po nawawala. Kung ano siya noon, ganun pa rin siya hanggang ngayon. No? Kaya yung mga priority po natin sa buhay, dapat palagi nating sinusuri. No? Kung tayo ba ay naka-align pa sa Panginoon, kung tayo po ba ay nakasunod pa, no, sa Lord, kung tayo po ba ay tunay na naglilingkod, kung tayo po ba ay tunay na nakauna ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin, kasi nakikita po yan, no, sa ating gawa. Nakikita yan sa pang-araw-araw nating buhay. No, actions speak louder than words. Kahit sabihin natin, I love you, Lord, mahal kita, Lord. No, ang dami nating sinasabing salita, pero hindi po nakikita sa gawa. No, nababaliwala yung mga salita na ito. Mas magandang nakikita na ginagawa natin, kahit hindi ka magsalita, no, ibang tao po ang magsasalita para sa iyo. No, purihin ng Diyos. Kasi yung mga bagay na ang hirap nating gawin nang dahil sa habag ng Panginoon,
no? Nagagawa po natin, nakakatagal tayo sa lahat ng problema kasi nga andyan ang Lord. Diba? To sustain everything, even yung kalakasan, no? Ako po talaga, dito sa trabaho ko, sabi ko nga, kung hindi sa Panginoon, wala na po ako dito, nag-quit na naman ako. Pero sabi nga ng Panginoon, quitter, no? Lagi ko naririnig sabi, sa lahat ba ng sitwasyon, mag-aano ka na lang, bibigay ka na lang, 'di ba? Nasa naman yung pananampalataya mo na aayusin ko ang buhay mo. Hindi ka ba makapag-antay? 'Di ba? Isaiah 60:22, lagi ko pong dinidikit 'yan sa wall ng kwarto kasi every time na nababasa ko siya, o nga pala may pangako ang Diyos. Ano po, kaya yung mga priorities natin, no, i-set aside po muna natin 'yan. Tumingin muna tayo sa Lord kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. No, doon muna po tayo sa magandang resulta na gagawin ng Panginoon. Kasi po ano, nagbibigay kasi ng kalakasan sa bawat isa. Yung alam mong may gagawin ng Diyos eh. No, alam mong andyan ang Diyos. Nakikita niya lahat. No, alam ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. Alam ng Diyos kung ano pinagdadaanan mo. Nakikita ng Lord kung ano yung kailangan mo. No, pag dito tayo nakatingin, alam mo sa sarili mo na may gagawin ng Panginoon sa buhay mo, hindi ka manghihina. Hindi mo iisipin na nahihirapan ka. Mas iisipin mo na may tinatrabaho ang Diyos sa buhay mo, kaya mananatili kang matatag. Mananatili ka kung nasaan ka, kasi hindi naman tayo nilikha ng Diyos bilang tipaklong na talon ng talon. Once na nahihirapan ka, quit na lang. Palit ako ng ano. Di ba? Kasama kasi yan sa buhay na talagang ginawa ng Panginoon sa atin. Kasama yung mahihirapan talaga tayo kasi lahat ng inaalaw ng Panginoon, magagamit natin po yan in the future. Hindi natin alam, no, kung ano yung future na meron tayo, pero ang Diyos alam niya. Alam niya, nakikita niya. Hindi ko naman ilalagay ng Panginoon dun sa problema nga na hindi mo kaya lampasan. Hindi niya lalampasan. Hindi niya ipapasobrahan yung ibibigay niya sa'yo kung alam niya hindi mo kakayanin. So, napakabuti po ng Panginoon. Kaya sa priorities natin, we should know na dapat top of everything, andun ang Lord. So, sabi po sa 22, sabihin ng Diyos, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, maglingkod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. No? Dito po, number 5, let God in control. Kasi, para po sa akin yung patay na yon, no? Yun po yung mga taong walang pananampalataya eh. Walang spiritual na buhay, no? Wala po silang kinikilalang Diyos, no? Kasi tayo po bilang tao, bilang nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, no, hindi po kasi natin marirealize yung mga kasalanan talaga. Hindi natin alam na bawal palang maglasing. Hindi natin alam na bawal palang sobrang magpaya. Hindi natin alam na yung katakawan pala is kasalanan. Di ba? Yung mga small details po ba na hindi natin nare-realize na kasalanan pala sa Diyos. No? Ang gusto, hayaan mong maglibing sila ng kanilang mga patay. Para po sa akin, um, dadating yung time kasi na once na gumalaw ang Diyos sa iyong buhay, no po, once na ang Panginoon ang nag-manage ng buhay natin, marirealize mo nagkakasala ka pala sa Lord. No, ikaw mismo babaguhin mo. Kasi alam mo na may Diyos, no? Na may Diyos na magpapala sa iyo, no? May Diyos na nangungusap sa iyo, may Diyos na nabibigay ng salita sa iyo na once na ito, lahat ng ito sinundan natin, no? Lahat ng ito, no, pinag-aralan natin, pinagbubulay-bulay araw-araw. Yung pong patay na espiritu na meron tayo, nabubuhayin niya ng Panginoon. Sino po ba ang maglilibing ng mga kasalanan kundi lang tayo? Kalimutan na natin. 'Di ba? Bitawan mo na. Bitawan mo natin. Ilibing na natin, huwag na nating huhukayin ulit. So para po sa akin, kasi yung mga gawain ganito, no, yan po yung mga patay na it represent mga sins na hayaan mo silang magising sa katotohanan na nagkakasala sila. Mas maganda po kasi minsan, no, sa buhay natin, tayo ang nakakaranas para alam natin how painful it was, no, how hard it was, no, kung gaano ito katindi na kasalanan sa Panginoon. Mas maganda na tayo mismo ang makakita, no, hindi na ibang tao ang magpaparealize sa atin. Tayo mismo para alam natin kung saang parte ng buhay natin tayo kailangan magbago. Ako po kasi may ugali ako na ako po ito totoo. Kapag hindi ko siya nararanasan, hindi ko po siya kaya, hindi ko siya ma-explain. Parang gusto ko maranasan. Para alam ko kung gaano nasaktan ako sa bagay na to, no, nadapa ako sa bagay na to,
na naligaw ako sa bagay na 'to. So alam ko pong i-redirect, 'no, sa tulong ng Panginoon. Alam ko kung saan ako nagkamali, ire-remind sa'yo ng Panginoon na dito ka nagkamali, 'no. 'Pag hinayaan natin ng Panginoon talaga ang nagkontrol sa buhay natin, 'no, yung mga bagay na ganito, ibabaon na talaga natin 'yan sa lupa, 'no. Katulad po natin, tayong lahat naman na andito, naniniwala naman po ako na may mga bagay din po kayo nilibing mula nung tinanggap niyo ang Panginoon, 'no. Nagkaroon po tayo ng mga realization. 'No, kaya yung mga kapatid natin, 'no, kasi may mga ganitong instances po, eh. Halimbawa ako, 'no, hindi po ako nag-a-attend ng Zoom. Wala na po akong time para makinig sa salita ng Diyos. Hindi na rin po ako nag-a-attend, hindi na rin po ako umaawit, 'no. Hahayaan po ako ni Ma'am C. Hindi hindi kinausap niya ako ng minsan, it's enough. Hindi niya ako aaraw-arawin para lang i-remind sa akin na, "Halika na, mag-join ka na." Kasi alam niya, once na tinanggap mo ang Panginoon, mangungusap sa'yo ang Lord kung totoong, 'no, tinanggap mo ang Panginoon. 'No, ayaw naman kasi ng Diyos na nakikipag-argue tayo sa ganyang bagay. So hayaan mo na ma-realize ko, hahayaan ni Ma'am na ma-realize ko, 'no, na nalalayo na ako sa Panginoon. Ayaw ng Diyos na gugugulin natin ang buhay natin dun sa mga taong ayaw naman talagang tumanggap sa Kanya. Bakit natin uubusin ang lakas natin dun sa mga taong, oo, tinanggap ang Panginoon pero ayaw namang i-absorb. 'Di po ba? Ayaw namang ipahinga lang natin ang Lord, 'no? Let God in control. Mangungusap at mangungusap po ang Panginoon sa kanila. Na ako po, may mga kapatid po tayo na pinaano ng Panginoon, 'no? Hindi po sila nag-a-attend ng mga panahon na yun. Hindi po sila naging active. Nag-active po sila ng ilang weeks, ayan, ilang buwan, pero nawala po minsan ko lang po sila kinausap. Sabi ko, alam niyo ang salita ng Diyos. At naniniwala ako na nangungusap ang Panginoon sa inyo. Kaya ang sinabi ko po sa kanila, ano man ang ginagawa nila, ano man ang tinatahak nilang buhay ngayon, nawa palagi nilang isama ang Panginoon. Kasi sa paraan na yun, mare-remind po sila, eh. No, magkakaroon sila ng realization muli kasi palagi silang kakausapin ng Panginoon. Kahit anong ginagawa, kahit nasaan man po sila, gagawa't gagawa ng Panginoon. Gagawa't gagawa ng paraan ng Lord. No? Kung hahayaan natin, let God in control. Huwag na tayo magsalita ng hindi tama sa kanila. Huwag nang sumama ang loob natin. Hayaan natin ng Diyos ang mangusap. Kasi sa mga ganitong bagay po, wala tayong lakas para baguhin ng isang tao. Lalo na po yung mga nakakaalam ng salita ng Diyos at sila ang nagkaroon ng paghiwalay sa Panginoon. Lalo po silang kakausapin ng Lord kasi alam nila ang salita ng Diyos. Pinag-aralan din at nalalaman nila kung ano yung kasalanan. Kaya dito po sa verse 22, let God in control. Hayaan natin yung mga patay nilang espiritu, sila ng bahala. At tayo ay magpatuloy. Kasi yung malalaman pa natin, matututunan pa natin, at pag tayo po ay pinalago pa ng Panginoon, dadating din ang time, makakatulong din tayo sa kanila. Kaya ang gusto ng Panginoon, focus muna tayo sa Lord. Kasi kung wala tayong matututunan, kulang tayo sa wisdom, knowledge, and understanding, sa salita din ng Panginoon. Hindi din naman natin matutulungan yung mga kapatid na ganito. Diba ba? Kaya hayaan na muna natin ang Panginoon ang mangusap sa kanila. Tayo po, magpalalim tayo sa Lord. Sumunod tayo sa gusto ng Panginoon. Kasi eventually, Diyos din naman po ang gagawa ng paraan para maibalik sila. Gagawa po ng paraan ng Panginoon. Ilang beses ko na pong naranasan personally na sabi ko, Lord, ikaw ang bahala. Kung talagang pinapaubaya mo sila, pinapahandle mo sila, ibabalik mo sila sa akin. Tumugon ko ang Panginoon. Kaya naniniwala ako, hindi natin kailangan mag-alala sa mga kapatid na ganito. Kasi kung tunay silang tumanggap sa Panginoon, mangungusap po ang Lord sa kanila at makikinig sila kung totoong sila ay tunay na Kristiyano. Kung totoong naniniwala sila na sila ay kinakausap ng Panginoon. Kaya sa verse po na ito, maikli lang siya. Pero yung mga pointers po, kung titignan natin, it's para sa sequence po, para sa sequence. Kung titignan natin, God is always with us, yung willingness natin, kung tanggap natin ng Panginoon, mare-remind tayo,
na kung ano yung ating mga priorities at hayaan natin God is in control. Na ano nyo po, napansin nyo po, kung titignan po natin, no, yung mga pointers na sa atin ng Diyos, no? Kaya magkakaroon tayo ng willingness, mariremind tayo na ang mga priorities natin, hayaan natin Diyos ang mag-control. So, purihin ang Panginoon, no? Maraming maraming salamat, Lord, sa mensahe. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Hayaan niyo pong manalangin po muna ako para ma-close natin. Ama naming banal, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe na pinagkaloob mo. Salamat, Lord, sa knowledge and wisdom, Panginoon, na parating ibinibigay mo sa bawat isa. Naniniwala kami, Panginoon, na sa gabing ito, maiktiman, Lord, ang mensahe. At may nais kang iparating sa bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa pagre-remind mo na madami kaming bagay na nagiging dahilan, Panginoon, para hindi namin magawa kung ano man yung naisin mo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, dahil palagi mo kaming ibinabalik, palagi mo kaming idinadako, Panginoon, na mas malapit sa'yo para ma-realize namin, Panginoon, na andoon kami sa mga bagay na hindi nakakalagod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa mga salita mo, Panginoon, na patuloy na nagtutuwid sa bawat isang nawa, Panginoon ko. Kung ano man, Lord, ang mensahe, Panginoon, na ibinaba mo ay magrema sa puso at isipan ng aking mga kapatid. Kayo po ang mangusap sa kanila, magbigay ng first revelation, Panginoon ko. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa inyo po namin iaalay ang lahat na ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen po. Glory to God. Amen. Glory to God po. Sa buhay mo po, Sister Nika.